Hello guys! Welcome back sa ating channel. Tag-ulan na. Meron po ba kayong ube at glutinous rice? Gawin natin to na pang negosyo. Tara, umpisa na natin. After nating mabalatan ang ating ube, huhugasan po muna natin ito. Ako po si Glory at may maliit po akong tindahan at binabahagi ko po ang aking mga paninda sa paggawa ng mga videos. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Hihiwain naman natin ang ating ube. Pwede po bang maglambing? Pa-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang aking mga videos. Maraming salamat! Isasalang na po natin ang ating ginataan. Sa kaldero po, maglalagay lang tayo ng 2 liters ng pangalawang gata. Tapos, nilagay na rin po natin ang ating ube na hiniwa. Nag-add din tayo ng water at tatakpan na po natin ito. At kapag kumulo na po, hahaluin po muna natin. Nakasalang po ito sa medium heat. Nilagay na po natin ang medium na sago at hahaluin po natin ito para po hindi magdikit-dikit. Nag-add pa po tayo ng another 100 grams ng small sago. And then hahaluin po muna natin ito para hindi uli magdikit-dikit. 500 grams ng wash sugar. Nagsunod din tayo ng 1 tablespoon ng rock salt, pang balance ng tamis. At hahaluin po natin ito. Pag ginaganyan ko siya. Alam mo, parang may butlay ganun. Tatakpan po muna natin ito para maluto pa ang sago. Ito po ay 500 grams ng glutinous rice flour. Naglagay lang tayo ng 1/2 tablespoon ng food color. Imimix lang natin ito. Maglalagay po tayo ng water para po maging dough itong ating glutinous rice flour. Ito na po ang ating glutinous dough at imomold natin ito into circle. Taran! Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ito na po yung ating bilo-bilo, ilalagay na po natin sa ating ginataang ube. Ilalagay na po natin ang ating 100 grams ng langka at hahaluin natin. Lalagay na natin yung kakanggata. 5 nyug po yung nagamit natin. Parang sarap. Wow!
Tips lang po para po masarap ang ating ginataan, dapat po ay hindi po kulang ang ating gata. After 1 hour po ng ating pagluluto, eto na ang ating ginataang bilo-bilo. Ginataang ube bilo-bilo. 25. Salamat po. Thank you for watching. Gawa po tayo ng ube champurado na pang negosyo. Tara, umpisa na natin. Yan, luto na. Pwede na natin tong i-display sa ating tindahan. Gagamit po tayo ng 1 kilo ng malagkit na bigas. Tapos, hugasan po natin ito. 2 o 3 beses po natin itong hugasan. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! After po nating mahugasan ang ating malagkit na bigas, maglalagay po tayo ng 3 liters ng pangalawang gata. Isasalang na natin ito sa medium heat at tatakpan. Ano ka? Ayan po, kumukulo na. Hahaluin po muna natin ang ating malagkit. At papahinaan. Okay. Maglalagay na po tayo ng ube halaya. Hahaluin po muna natin. Maaari po bang maglambing? Paki-comment naman po kung saan ang inyong location para malaman ko po kung saan umaabot ang aking mga videos. Maraming salamat! Titimplahan na po natin ito. Maglalagay tayo ng 500 grams ng wash sugar. 1 tablespoon ng rock salt, pang balance ng tamis. At 1 tablespoon ng food color na violet. Yan, nahaluin lang natin ito. Halo-halo lang. Pwede din naman po, kung ayaw nyo po ng may gata, pwede naman po na evap or condensed milk. Para maging creamy ang ating ube champurado. Maglalagay tayo ng 200 grams ng ube condensed milk. Optional lang naman po ito. At haluin po natin. Tapos, since hindi pa ganong luto yung ating malagkit na bigas, tatakpan na lang muna natin.
Ito po ay pinahinaan ko na, no? Ayan. Wait lang tayo ng 10 minutes. A few moments later. Natin. Ayan. Ayan, ito na ang ating ube. Champurado. Halu-haluin na lang muna natin ito. Tapos, ilalagay na natin ang ating kakanggata. 2 cups. Medyo matigas na siya kasi galing to ng freezer. Yan, nilagyan ko lang ng konting tubig. Tapos, hahaluin na natin ito. Para creamy yung ating ube champurado. Bali po 4 liters ng water yung nagamit natin sa ating ube champurado. Yan, luto na. Pwede na natin tong i-display sa ating tindahan. Kung masyado po kayong nalalaputan sa inyong ube champurado, maaari po tayong maglagay uli ng tubig. Ito na po ang ating ube champurado. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ito po ay 10 ounce cup. Maglalagay po tayo ng toppings, ang evaporated milk. Thank you po. At ang last, ang ating grated cheese. Thank you for watching! Gawa tayo ng masarap na kakanin gamit ang ube jam at malagkit na bigas. Tara, umpisa na natin! Ito po ay 1/2 kilo ng malagkit na bigas. Binabad natin ito ng magdamag. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Huhugasan lang natin ito ng 3 beses bago natin ito igiling. Kung wala po kayong gilingan, maaari po kayong gumamit ng glutinous rice flour. Ito na po yung giniling natin na malagkit na bigas. Maglalagay po tayo ng glutinous rice para po ma-achieve natin yung dough ng ating palitaw. Imimix lang po natin ito. At para po mag-well combined na, gagamit na po tayo ng kamay. Siyempre po, nagugas naman po tayo ng ating kamay.
Dapat po ganito na ang ating glutinous dough. Kukuha lang po tayo ng 40 grams ng ating dough. Tapos ipipress natin ito into circle. And then maglalagay na tayo ng ube halaya or ube jam. Paki-check na lang po sa description box kung paano ko ginawa ang ating ube jam. So yan po, i-close na natin. Parang shape po ito ng empanada. So yan po. Ayan po, kapag mainit na yung ating tubig, maaari na natin ilagay ang ating ube palitaw. Ito po yung ating ube palitaw dough. Bali po dumikit siya kaya gumamit po tayo ng shalse. Ayan, para hindi po siya ma-damage. Saka natin ilalagay sa kumukulong tubig. At kapag lumitaw na po ang ating ube palitaw, indikasyon nito na luto na ito. Bali may nakaprepare po tayo na tubig sa ating planggana. Yan, idediretso na lang natin ito para hindi po magdikit-dikit din yung ating ube palitaw. So yan, ginagawa po natin nito para mas mabilis lumamig yung ating ube palitaw. So ito naman po, ipapakita ko na dinediretso ko na lang siya sa lutuan. Tapos gagawin lang natin ito hanggang sa maubos na natin yung ating palitaw dough. Sa ating pan, nagsasangag po tayo ng sesame seed. At kapag nag-brown na po, pwede na po ito. 3 to 5 minutes ko lang po itong sinangag. Sa ating plate, naglagay po tayo ng sesame seed. Ayan. Para lumabas yung aroma ng ating sesame seed. Sa ating mixing bowl, maglalagay po tayo ng ating kinayod na niyog. Tapos tatanggalin lang natin yung mga bunot. Kung mapapansin niyo po, matigas to kasi galing po ito ng freezer. Para hindi po siya agad mapanis. Hanggang 7 PM po, pwede pa siya. So yan, spread lang natin. And then, ito na po yung ating ube palitaw. I-coat na natin ang ating ube palitaw ng kinayod na niyog. Ito pong ating kinayod na niyog. Bali po, namamalengke kasi ako ng umaga. Kaya pagdating ko dito sa bahay, saka ko siya ilalagay sa freezer. Tapos yung preparation ko po nito tanghali na mga 11 to 12. So yun po, kaya mas matagal yung shelf life ng ating ube palitaw. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ito po ay 1/4 kilo ng wash sugar. Tapos mag-add tayo ng 4 tablespoon ng sesame seed. Tapos imimix lang natin ito. Ito po yung pangdagdag pampalasa sa ating ube palitaw. Nakagawa po tayo ng 36 pieces ng ating ube palitaw.
Para po may idea kayo, ang bentahan ko po nito ay 10 pesos. Sana po ay nakatulong ako sa video nito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Thank you for watching!